Okay, man. Actually, na-miss ko talaga itong tunog na to. Welcome to the Powerful Comics Man podcast. Nagbabalik. So that was I really missed that tune, man. It is I commissioned that theme song kay Ramiro Mataro. He was my first jamcaster. Nung gines ko siya, nagtugtugan kami dito. But today, I am very blessed and I feel really honored that this young man has take the extra mile, even miles to get to my studio here in my studio, and I really thank him kasi dahil sa kanya I got the initiative to fix the studio a little bit, to start accepting live guests again in the podcast. Yes, the one and only from Usap University, JR. Yeah. Ano mga apelyido mo? JR Lopez Gonzalez, pero I go by the name of Sir JR ng Usap University. Mga ka-U3, alam ko may mga napadpad na dito at may mga nag-follow na nga sa'yo, diba? So, Comics Man. Salamat. So, again, this is a comeback episode for the podcast. Kasi gumagawa ako ng mga short mga shit ko lang. Pero dito yung podcast talaga medyo nag-hiatus siya ng ilang months. Ano bang rason yan? Anong bang rason? Well, it's wala lang ako sa hulog na it's tinatamad lang ako mag-invite dito sa bahay. Medyo yun lang. And I don't know, hindi naman wala lang, hindi ko lang trip mag-invite at saka maghabol ng guest for a while. Sige, matanong na kita, bakit mo kinonsider na maging guest? Kasi, before this recording, Gerald told me na January pa yata, or December ba, yung last mo na may guest dito. So, what made you decide to have me here? Well, first of all, okay, let me tell the story kung bakit tayo nandito ngayon. Yeah. No? Kasi may mga tatanga-tanga dyan. Baka isipin nila is kumbaga may conspiracy, 'di ba? Kasi merong kontrobersiya din na debate between two lawyers, between Attorney Libayan and Fiscal EJ. So nandun kami sa side ni Fiscal EJ, 'di ba? So and si yung kayo kasali ba ako doon o hindi? Liwanagin natin. Liwanagin natin. Kasi ang baka asipin nila is kasama ako, hindi. From the get-go kasama kakuntsaba kanung grupo ni Melo. May nag-comment nga sa akin ni Sir JR, Tulfo Natics ka ba o ano yung kay yung Melo, yung isa. Diba yan? Hindi ko alam yung mga pangalan na yan. Hindi eh. Well, actually, yun nga itong sinalibayan, dinamay ako dyan. Sa totoo lang, kung hindi dahil sa kanya, hindi ko makikilala yung Meliop na yung hayop na yan. Diba? Diba? Hindi ko sila lang ang nagdala sa akin yan. And also, itong si JR was tawag dito, was recommended by Fiscal EJ himself. And Fiscal EJ is not a Tulfonatic or the so-called Tulfonatic or kumbaga nagkataon lang na content creator siya, nagamit lang siya na reference ni Melo Yap. Tapos dahil siya yung nagamit na reference, tapos parang nagka-atake, 'di ba? Parang ganoon yata yung nababasa ko sa mga comments tsaka naintindihan ko. So parang doon nasali si Fiscal EJ yata, tama ba? Ganun ba 'yun? Well, na parang dahil resource person siya ni Melo Yap at parang nagkakaroon ng konting arguments yata si Melo Yap and Attorney Libayan. So hanggang sa dumating na naghamunan ng debate, ganun ba 'yun? Well, ganito, from the get-go, sa simula, medyo ilang taon, magwa 1 year na siguro yung hidwaan nitong Melo Yap at saka ni Butihin, ni Butihing abogado, Attorney Libayan. So itong si Melo, parang si Libayan kasi has become a dedicated Tulfo critic eh. So yun ang tinitira niya. Itong si Melo Yap, ang shtick niya is to defend Tulfo.
So yun ang ginagawa niya. And So, dahil in doon, doing so, may mga na naging kaaway niya si Libayan and also Libayan's fans. So, syempre, since si Libayan, yung abogado siya, wala, inaalipusta nila si Melo Yap na walang kwenta, natambay, ganyan. So, actually hindi ko siya kilala noon. hindi ko kilala si Melo Yap kasi wala naman ng pakialam diyan So kasi doon ako na-mention yung pangalan ko dahil nung meron kayong live stream, 'di ba? Si Melo Yap, ikaw comics man nasa gitna ka ng video, and then si Fiscal EJ sa left sa right side. So doon ako na-mention, 'di ba, na yung Usap-Usap University. So paano nangyari yung live stream na yun? Okay, so yung live stream na yun, it was parang we were announcing basically na magkakaroon ng debate. Kaya nagkaroon ng debate, napag-usapan di ko alam kung may sinasabi si Melo na na binring up daw ni Kaayo yung age of sexual consent. Kaayo yun yung kamatis, no? Kamatis, yung kamatis. Ang hayop na Kaayo na yan. So itong si Kaayo, siya, tawag dito, meron siyang sabi, di ko na maalala kung si Melo, basta nangyari, pinagtatalunan nila bigla yung age of sexual consent. So, Atty. Libayan is insisting na 18 ang age of sexual consent at tinawag niya na fake news yung article ng yung mga nagre-report na pinirmahan ni President Duterte na inaangat 16, no? sa 16 from 12 yung age of sexual consent. So sinasabi niya, it was never 12, it was still not 16. It always had been 18. So dahil doon sa sinabi ni Butihin doon, itong Melo Yap, gusto siyang i-debunk. So kasi pinirmahan nga ng presidente, 'di ba? So naghanap siya ng resource person, nakita niya yung videos ni Fiscal EJ. So ngayon, nung gumawa siya ng content tong si Melo Yap, ginamit niyang reference yung kay Fiscal EJ, which is si Fiscal EJ is parang mga slides lang yung kanya yung very academic yung approach niya. Talaga, di ba? So ganun yung approach niya, and hindi nakikipag-away, walang opinion, kung ano, etso-diretso yun lang. Very prim and proper, di ba? Napaka-malumanay nga, no? Pero dahil galing kay Melo Yap yung information, so it was, di ko alam pero tingin ko kasi yung mga kumag na bataan ni Butihin dyan, is parang immediately they think it is an attack against, I don't know siguro yung iba, kasi inaaway nila bigla si Fiscal EJ. So ngayon, itong Fiscal EJ, siyempre hindi naman lahat. Hindi naman lahat ng mga ni Butihin. Wait mo nag-aano pa nga ako Kino-qualify ko sila, hindi nagaganyan. Hindi nagaganyan yung mga yun. Okay. So etong si Fiscal EJ was then cornered na parang kailangan niyang lumaban na, or at least sagutin, no? Sagutin yung at saka ang sinabi niya is, kasi dinedebunk din siya ni Kaayo. Dinedebunk din siya nung ibang mga vlogger ni Libayan, 'di ba? Tapos yung mga kabatas pinupuntahan yung yung channel niya, nakikipagdebate sila doon. So nagkaroon ng turmoil sa buhay ni Fiscal EJ. So ngayon, para matapos na, hindi ko na alam kung paano, hindi ko na maalala right now kung paano umabot na nagkaroon ng debate na lang. Si Melo yata, kinonvince niya So nag-join ka lang bigla sa kanilang live stream? Ganun bang nangyari doon? Or hindi, mamaya yun. Sige. So, dahil doon sa spot na yun, si Atty. Libayan kasi had always parang meron siyang outstanding na na challenge na parang may kipagdebate siya, mahanapan niyo ako ng abogado, tapos magdedebate kami. Pero dapat abogado.
Yun. So, yung mga ako kasi parang china-challenge ko na rin siya dati. Since hindi ako abogado, hindi ako kabate. Diba? So, ngayon, itong Meloyap, since meron silang argument over that, dun sa age of sexual consent, ano siya, kinonvince niya si Fiscal EJ. So, sabi niya ni Melo, okay, baka gusto mong magdebate kayo. So, ngayon, hinamon niya, yan, butiin. Eto na, si Fiscal EJ. Pwede kayong magdebate. Diba? So, ngayon, long story short, tinanggap naman ni Fiscal EJ at saka ni Atty. Libayan. And I remember dun sa live stream na yon, sinabi nga ni Fiscal EJ na ito talaga si Meloyap talaga yung rason ang rason kung bakit nandito ako eh. Di ba? Parang gumanon siya eh. Oo. At saka parang kay Fiscal EJ naman kasi, hindi naman siya ng ka-clout chase eh. Ano lang siya? Parang kasi ginawa niya daw yung channel niya to educate, which is believable kasi very academic yung dating, 'di ba? Para to help him kasi professor din siya. So siguro pag tinatamad siya magturo, panoorin mo yung video ko, 'di ba? O kaya absent yung ano niya, 'di ba? So meron siyang supplemental shit na pwedeng pakita sa mga which is very smart sa mga estudyante niya. Yeah, actually we do that. We do that. Ako I personally did that too, yung nag-start ako ng vlogger, ganun din. So kasi ang inisip namin, meron kasi kami ma-miss out sa actual na lectures namin. So yun yung magiging supplemental na information sa mga students namin after class. Yeah. So yun ang purpose talaga nung channel ni Fiscal EJ, pero dahil dito dumating sa buhay niya si Meloyap tapos eventually itong si Atty. Libayan, nandito tayo ngayon, and then they were trying to find a venue kasi both sides don't trust each other. They don't trust each other. Actually si Fiscal EJ nasa side siya nung kay Meloyap kasi it's only because si Meloyap yung nag-convince sa kanya. Pero sa totoo lang, hindi naman siya, sa pagkakaalam ko hindi naman sila nag-conspire na parang, gaytong, kumbaga from the get-go, gumawa ka ng channel tapos gagamitin kita. Kumbaga hindi ganun. Nagkataon lang na nagamit siya na reference. And then, yung mga fans na hindi mo maawat. Pwede bang gamitin natin ng word na napasubo? Parang napasubo, ano? Yes, actually napasubo talaga. Yun ang term, di ba? Yun talaga yung term na ginamit din ni Fiscal. Yeah. So nangyari, yan na. Pero yung kaya napasingit ang Usap-Usap University. Oo. So ako, I will tell my side of the story, sige yan. para maliwanag kasi prior to doing this, so I posted a message sa community post ko sa sa YouTube and Facebook na rin sa mga GC namin na may nagtanong sa akin, "Sir, ano ka ba talaga? Tulfo Natics ka ba o kay Meloyap?" Kay Bilibay, batas. Oo, ganun. Sabi ko, actually hindi. So, at least once and for all, kaya pumunta din ako dito to clear things out. Ang nangyari niyan, meron akong mga supporters na nag-message sa akin sa Facebook at ang sinabi nga nila na, "Sir, merong magiging debate si Atty. Libayan tsaka si Fiscal EJ." Sa mind ko, sino si Fiscal EJ? Hindi ko kilala eh. Oo. So, kilala ko si Atty. Libayan, probably is the biggest lawyer YouTuber in the country, you know. So, kilala ko siya. Pero si Fiscal EJ hindi. And then, yun nga, tinignan ko yung live stream. Nakita ko yung live stream ninyo. Oo. So, nasa live stream sa kaliwa nga si Meloyap, Comicsman tsaka Fiscal EJ. And then napanood ko yung live stream, nakita ko yung part na sinabi nga, yung pinag-uusapan na nga yung patungkol nga sa Usap-Usap University. So sabi ko, eto na yung nire-refer dito ni Fiscal EJ, yung message na sinend ko sa kanya the night prior. Kasi ang nangyari nun, nung in-inform ako, nag-send na agad ako ng message. Mabilis talaga. Oo. Kaya sabi ko nga sa post ko, it pays to stay up late at night. Yun yung actually yung post ko, yung merong poster na legal debate, moderator na CU3, pwede, yung parang ganun na post ko. Kasi nga, mabilisan talaga yun. When I was informed by my supporter, so yun ang ginawa ko. I see. Nag-send na ako ng email agad kay Atty. Libayan, lahat, pati mobile number niya,
pati secretary niya. Kasi nga, gusto ko makuha yung both sides kung mag-a-agree ba sila na ako yung magiging moderator. Kasi nga sinabi sa akin ng supporter ko na, Sir JR, what if ikaw na lang kayo mag-moderator? Kasi naghahanap sila ng moderator na fair daw. Sabi ko naman, fair naman ako kasi hindi ko nga sila kilala. Hindi ko naman alam yung mga nangyayari. At saka sa akin, ako talaga yung pinaka number one talaga na draw kung bakit I feel convicted to do that is kasi ang channel ko, debate channel. Yun ang ginagawa ko for the past 35 videos prior. Mga ano na, debate videos talaga. So ginagawa ko sa channel ko kasi ang background ko, so I was a university debater, varsity debater ako. So yung mga pinapanglaban ng University, Mindanao State University sa Iligan. So 3 years ako noon sa school. And then after that, nung nag-law school naman ako, ANC naman ako na debater sa ABS-CBN News Channel. So yun, kalaban ko Lasal at saka FEU. So yun yung background ko. And then nag-coach din ako sa debate team namin sa law school. So in short, I feel na meron naman akong qualifications to back up my debate reaction channel. Yes. So dahil doon, nagkaroon tayo ng konting following at yun na nga. So nag-send ako ng message kay Fiscal EJ, kay Attorney Libayan. Actually hindi nag-respond si Fiscal EJ. Kaya doon ko na lang na-confirm doon sa live stream ninyo na ako pala yung gusto niya. So, bakit ka nandito? Yung, kumbaga, paano ka napadpa dito sa podcast ko? Well, yung sa pag-uusap natin, syempre, na alam ko na kasi talaga pa yung comics man, I appreciate your content, Gerald, talaga. Prior to that, napanood ko yung Nico David episode, napanood ko Lord de Vera episode. I would say, yun yung dalawa na nasa mind ko na naalala ko talaga na content mo. So, alam ko na yung comics man even before. So, yun. At nagkaroon tayo ng chance. I contacted you. Exchange tayo ng mga konting insights. Sabi ko, sige, cross-collab tayo. Why not? And personally kasi, dahil yung channel ko din hindi naman nagkakalayo we try to educate people, we try to share our views, we try to analyze things, di ba? So analytical skill, especially sa debate, napaka-importanting skill yan. So hindi kasi nagsistay lang na nag-a-analyze tayo, yung mga alam natin sa pag-a-analyze na-apply kasi natin sa ibang mga bagay. So sa akin sa debate kunwari, kung titingnan mo parang ina-analyze mo lang debate, pero hindi din kinakailangan mo ng prior knowledge bago ka mag-a-analyze ng isang topic, isang bagay, or magte-take ka ng stand. Which is what you do sa Comics Man. You take a stand. You don't care about what they say, you know? So I appreciate that. So I traveled all the way from Clark, Pampanga to be here sa QC. Well, and also, kumbaga, hindi kami magkakilala before. Kaya lang kami nagkakilala ni JR is because nag-exchange kami ng chats after the live stream. Correct. And then since fall apart na yung participation niya dun sa debate, sabi, I think it's maganda tayo, tayo na lang gumawa. So, yun, anong nangyari dun sa proposals mo? Just to, para lang, tapusin na lang natin tong segment na to. Okay. Still, about the debate ni Attorney Libayan and Fiscal EJ, so sadly about like 3 days after, walang response si Attorney Libayan. Pero because of the live stream ninyo, so at least nakita ko na, okay pa si Fiscal EJ sa akin. Actually, ako yung gusto ninyo di ba? Dun sa pinag-uusapan ninyo. And I was glad, at least, it's a prosecutor. You know, para sa akin, malaking honor na yun sa akin, karangalan na yun. Hindi ako abogado, pero he believes na I'm the neutral ground. Yung channel ko is a good venue for a debate. And for me, ako talaga personally, we're happy to know na kahit sa papaano ay na-recognize na merong isang debate reaction channel na pwedeng maging venue ng isang legal debate. And sa totoo lang, kahit na hindi ako ang napili, kasi nga, what they did yata ngayon is Fiscal EJ and Attorney Libayan. You may correct me, yung viewers and listeners may correct me on this. Kasi hindi na ako ganun ka-updated dito. Pero what I know is they set a date already on September 16th, di ba? 16th, oo. Parang sila na lang yata yung nag-uusap. But I think it will be Attorney Claire yata, Claire, sa kanilang channel yata. Which is, like what I said, kung hindi man natuloy na sa akin yung pinili, okay lang. Sa amin, sa U3, may community kami na the flourishing actually. So close to 40K na kami ngayon, 40,000. And it's been a very nice community, non-toxic. And happy naman ako, no, kahit na nababrought up ako yung channel ko, ako mismo,
sa mga community ni na Attorney Libayan, sa community nila Fiscal EJ, wala naman akong masamang na-receive na comments or whatsoever. And even, and to be fair with Attorney Libayan, I could be wrong, pero wala naman akong narinig na parang siniraan nila ako. Wala naman. Kasi hindi din naman fair kung sisiraan nila kasi wala naman, hindi naman ako kasali dito eh. Ako lang yung napili eh. Well, actually, kaya ako rin na inopen tong discussion na to, itong convo natin with it, para to clear you, di ba? Set the record straight na hindi talaga namin, actually, kaya lang naman ako napadpad dun sa live stream na yon is kailangan ni Melo nang mag-i-interview kay Fiscal EJ. Ganun ba? Yun lang. Kumbaga, wala naman akong pakialam dun sa ano. I was following that tawag dito, yung age of sexual consent debate. Kasi gusto ko sanang i-cover namin sa Sawsawan podcast yon. Until nagka-anuhan na, parang di na namin trip. Iba na lang. So, kaya ako siya na-follow. So ano ba yan? Nung nag-show up ka doon yung Comics Man sa live stream, ina-atake ka rin ba ng mga fans ng kay Attorney Libayan or sa the other side? Anong nangyari? Well, kaya meron kasi akong, doon sa Sawsawan podcast kasi, merong parang we pick issues na mga gusto naming sawsawan. Tapos, several months ago, yung kay Degamo, yung Degamo Slay was viral. Putok na putok yun. And I was watching the Senate hearing about it and I was really parang ina nangyayari yan. Kapag I was really blown away by the things that I heard na nangyayari doon, na parang basically ang isang ang isang detail noon is may isang police na nabaril, tapos suspect yun suspect yung nabaril na police na yun. So ang gagawin nila para makatakas yung police is i-fake yung identity. Tapos papalitan siya ng isang bangkay para yun na yung tapos yung tunay na police papalayain na, 'di ba? 'Di ba? Parang teledrama, parang Hollywood, ganun yung plot. Series. Ganun yung plot. Tapos syempre yung conspiracy between the rogue cops and the government officials was really mind-blowing. Tapos ngayon, so doon pa lang ano na kami. Parang nawindang na ako doon. Tapos nung one time, nanood ako kay Attorney Libayan. Pinanood ko kung ano yung take niya. Tapos ang take niya is parang kinakampihan niya pa yung police para lang tirahin niya si Bato. So parang inaano niya na hindi, pwede naman yung yung alias. Kumbaga yung legality ng alias, doon siya nagde-delve. So bro, may conspiracy. Kita mo, papalayain nila yung kriminal. Tapos ang concern mo yung alias, siraulo ka ba? Pero ano ba, tinira mo ba yun sa sawan ninyo? Oo, kumbaga, well, ang punto ko dun is, ang title kasi nun is Attorney Libayan has lost the plot. Kasi parang, bakit yun ang titirahin mo? Bakit ka, yun lang, simple lang ang punto dun May isang nakakawindang na pangyayari, tapos nandun ka parang, kumbaga, obsessed ka dun sa alias. 'Di ba? Parang, teka, may mali. 'Di ba? So, yun lang ang punto ko. Pero dahil hindi ko inakala na, puta, ano pala siya, sobrang petty, it's a man-child. So you mean he made a video criticizing you about that? Yes, four nights in a row. 4 nights in a row, tinira na. Baga, parang kung ano pinagsasabi. Well, I think hindi ko talaga in-expect na gano'n na magiging reaction niya. Hindi ko talaga in-expect. Well, maybe because kumbaga iniisip ko yung side niya, most likely siguro yung kanya is dahil hindi pa decided yung, kumbaga, marami pang pwedeng mangyari sa case na to. Siguro palagay ko lang yung kanya is tinitingnan yung mga ibang technicality ng case. Ganun siguro. Well, yun nga. Oo. Yun nga. Well, ang isang angle din kasi doon is si Bato kasi is ally ni Rapi Tulfo. Yun. And kapwa niya senador, 'di ba? And basta yung ngayon nga dun sa nangyayari ngayon dun sa tawag dito. Ano yung kay Jemboy, yung binaril ng mga police. Kahit doon parang pinagtatanggol nila yung yung police basically yung tungkol sa body cam. Ang dating parang tol, sa halip na i-focus mo yung energy mo para magkaroon ng hustisya para doon sa biktima,
nakafocus yung energy niya on how he would defend the policemen. 'Di ba? Pati dun sa kasambahay na inabuso. Okay. 'Di ba? Parang binibigyan niya, parang nag-aabogado siya doon sa doon sa mga kontrabida. So ganun yun ang napapansin ko lang sa kanya. Kung gusto niyang gawin yun, di bahala siya. Pakialam ko sa kanya, pero yun ang nakikita ko. Kumbaga you're taking the side of a regular let's say parang layman. Kumbaga you're taking the side na isang typical na nanonood lamang ng kaso na ito. Mm-hmm. Kumbaga sinishare mo lang yung observations mo, no? Mm-hmm. Oo. It's apparently those comments are way too much for him na hindi niya malamang hindi hulaan natin kung ilang araw gagawin ni butihin itong pinagsasabi ko na to. But I think ang perspective ko naman diyan, I've been here in the social media game 2009 pa nung nag-start ako na mag-vlog. So nakita ko din yung evolution from written, kasi blog, typical BLOG talaga dati. So ako masasabi ko naman dyan, this is still healthy, I mean, we enjoy these kinds of things happening on the internet as expressions ng ating mga freedom. So para sa akin, while I understand your case na parang ba't ako gagawa ng content for 4 days straight, which I think kung sa akin din mangyari parang weird din, But anyhow, it's a good time for you to discuss din. I mean, maybe some listeners would be happy to know both of your sides, and then they could think for themselves, So para sa akin, hindi ko siya tinitingnan din totally as negative, unless na lang kapag below the belt na talaga, siguro yun baka doon ako Alma. And ako personally, kahit na matagal na rin ako sa content creation, ako personally nasasaktan pa rin ako yung mga ganong comments, sa totoo lang. Kahit na hindi mo pa kilala nga yung mga users diyan na mga commenters lang, still nakaka-apekto pa rin sa atin, pero it's part of the whole sphere kasi. Ganoon na talaga Sa akin, like I said, nung kanina nag-uusap tayo, wala sa akin talaga Kasi sa akin kasi, wala, yung sinabi ko na yun diba? Yun na yun. It stands on its own. Kung may komento ka, di may komento mo na yun, di ba? And and also yung freedom of speech, isa yun sa mga ina-advocate ko. Oh yeah. Yun ang sinasabi ko. Oh yeah. Although sometimes kasi minsan gusto mong sagutin kasi makikita mo when he discuss my views, lalo na sa mga sinabi ko dun sa live stream namin. He parang ang style niya kasi yung dinedebate niya yung video. Dinedebate mo talaga butiin ng video. Kasi ipopost ka niya tapos sasagutin niya yung isang phrase, 'di ba? So pag phrase by phrase ang ginawa mo na hihimayin mo yung statement ng isang tao and without taking the full context yet, 'di ba? Mag-iiba you end up mangling the original thought. Parang cherry picking na lang siya, pumipili ka na lang. And of course, also niya, parang intentional na gusto niyang he's mangling my idea. 'Di ba? Kumbaga niya talaga, parang mini-misrepresent niya talaga yung sinasabi niya. Yung sinasabi ko. I have a question. Sorry to interject this point But because kasabi mo kasi kanina, anong sinabi mo, it stands na sabi mo kanina. Was there a time sa mga content mo, sa mga podcasts mo that in the future episode, after that particular episode, you kinda changed your tone or you accepted that maybe I kinda misinterpreted something. Maybe I have to say na medyo nagbago yung perspective ko sa ganitong bagay. Was there a time like that? Well, sure, of course. There have been several things, mostly yung may mga minute details, 'di ba? Pero let's say yung freedom of speech, it will really take a huge amount of realization for me to change my stand on freedom of speech, freedoms overall, yung konsepto ng freedom, 'di ba? And pero yung let's say opinion on yung malakihan, wala. Opinion on particular people, 'di ba? Particular
tawag dito, issue or issues, topic. 'di ba? Pwede akong magano pwedeng magbago. Okay. Wala lang akong maisip ngayon na pwedeng kong gawing example. Ako, nangyayari din pero kasi yung content ko kasi iba no. So yun ang pinagkaiba siguro ng Usap-Usap University at least sa kumpara sa inyo na kayo more on in tune kayo sa mga nangyayari, sa mga trends. Sa akin kasi more on evergreen kasi yung content ko recently. Meron akong religious debates, meron akong like yung recent ko naman na upload SK na yung topic doon is i-abolish ba dapat yung SK o hindi. Yun, mainit din yung mga discussions doon. And ako, para ako nagtitake as a debater reactor, yun yung ginagawa ko sa mga content ko. So, hindi ako katulad sa inyo na parang napaka-fix talaga yung inyong stand on something. Kasi parang nakikita ko, you have a main issue, like a main parang controversy na tinitake mo sa channel mo, and then you take aside and then you explain why this is your belief. Na parang ganun yung nagagets ko eh. So sa Usap-Usap University naman, hindi ganun yung style ko. Meron din akong personal na paniniwala. Sinasabi ko rin sa mga kunwari, topic, let's say same-sex marriage, yung mga ganun, or Jose Rizal or Bonifacio. So may mga source video ako na pinapanood na sinasend sa akin ng mga subscribers ko, at yun ang binibigyan ko ng opinion na para akong adjudicator. So yung adjudicator sa debate, sila yung judge, sila yung nasa gitna. Tapos kung mapipicture out ninyo yung sa isang tournament na debate, so nakalagay dito sa left side yung tatlong debater, and then three members naman sa kabilang side. So yung nasa gitna na nakikinig, yun yung adjudicator. So yun ang ginagawa ko sa channel ko actually. Nakita ko yung mga old videos ng debate na show dati, di ba? Di ba nakakamiss yung mga ganong klaseng content sa TV? Di ba? And it's just about 2 decades ago. Yes. Di ba? Wala nang ganun ngayon. Wala di ba? na. Pero grabe, ang ganda ng debate. Yung ano yan, ang pinaka notable dyan na show natin sa Pilipinas, yung debate with Mare at Pare. Diba? Si Oscar Orbos at saka si Winning Monsod, Mare Winning Monsod. So, ganun yung mga pinapanood ko sa channel ko. So, yun yung mga source video ko. Meron din akong Dong Puno live. Meron din yung Dong Puno dati. Si Dong Puno sa ABS-CBN. So, yung mga ganun din siya na discussions. So, yun. Yung Y-Speak, nagkaroon pa dati. Yung Y-Speak. Naghahanap ako ng source video nun. Mahirap hanapin. 1999 kasi yun. 1998 kasi yata or early 2000s. Yun yung ipantatapat nila sa sa debate eh. Parang pero youth yun eh. Youth-oriented yun. Y-Speak. Diba? Sino Ryan Agoncillo. And then I forgot the others. Pero yun, ganun yung nila. Mga talk shows dati na discussion shows. Mel and Joey, Mel and Jay, Dong Puno. Marami tayo nun eh. Early 2000s, late 90s, 1990s meron. Diba? Yun yung, doon mo makikita yung, right now, what is the closest mainstream show na comparable? Boy Abunda? Yun na ba? Hindi eh. Wala. Ang layo. Kasi for a debate to happen, diba, there's a particular issue, isang main issue, at yung mga nagsasabi ng yes and yung mga pumapabor at saka hindi pumapabor. So magde-decide sila na magkaroon ng structured na pag-uusap. Ganun kasi yung debate eh, 'di ba? So may kung tatlo silang members each, so each sila merong speech. So first speaker, second speaker, third speaker, at may mga rebuttals in between. So depende sa format. So naalala ko yung format dahil nasabi ko yung format pala na pinupush na ibalik natin kay Fiscal EJ yung modified Lincoln Douglas. Ako yung nagsuggest nun. Ano yung Ako yun. Can you explain what's the modified Lincoln Douglas? Sa States kasi, yan yung kanilang high school debate format. High school debate format siya. Nangyari talaga yung si Lincoln at saka si Douglas. Correct. So, diba? Correct. So those are probably sa presidential debate back in the 1800s. Tama yun. And this format, dahil nga basic siya, napakadaling sundan, so magsasalita yung isa. Pagkatapos ng unang speech or pagtindig, yung Tagalog, pagtindig yung tawag namin. Sa unang pagtindig, meron agad cross pagkatapos nun. Tapos yung nagko-cross sa'yo, siya naman yung may pagtindig. Tapos yung unang speaker kanina, yun naman yung magbibigay ng cross sa'yo. Yun yung basic structure ng Lincoln Douglas. So yung kina Fiscal EJ, naging modified yun kasi pinaiksi. Kasi nung upon my conference with Fiscal EJ, kasi nga hindi pa mga sumasagot si Attorney Libayan, so kinlarify ko sa kanya yung suggestion ko for a format. Kasi may binigay sa akin si Fiscal EJ, sabi ko hindi to, this will not work. May mga nakikita kong dapat pa na i-improve doon sa kanyang format. Kaya yung binasa yata ni Melo Yap, that was from Fiscal EJ.
was actually dumaan na sa akin yun. So kaya na may ako nga nagbigay ng format nung modified Lincoln Douglas at saka yung buong yun actually ako nag-prepare nun. Yung binasa niya. Oo. Di ko lang alam kung ifa-follow nila yon. Although sabi ni Fiscal EJ, 'di ba kasi nag-release tayo ng official statement sa Usap-Usap University. Sinabi natin doon na hindi na nga tayo napili and we are honored still na you were chosen. Pero ang sabi ko doon sa statement natin, sinabi ko doon na ito ay yung format is something that Fiscal EJ would like to remain untouched. So ako, kapalitan naman ako, Usap-Usap University, JR Lopez Gonzales hindi na mag-moderate, pero mas gusto niya na yung format would remain yung structure. So I don't know if mangyayari pa rin yun, pero hopefully it stands kasi it will be my honor already in a first ever na mega legal debate in the Philippines between YouTubers. It's already history. So I would be more than happy to have at least my own contribution na maging indelible sa part na yan ng YouTube history natin. Oo nga. Well, basically, the Libayan camp got their way. They got the moderator, they got the venue, and I don't know if they're gonna change kung ano pa. Pero Fiscal EJ is very confident, and I think he's gonna destroy butihing abogado Atty. Libayan. But okay, we can think that way, pero kasi it's a debate Basta, let's see. Ako personally excited kami dito. Kaya ako nga kahit na hindi man ako napili na moderator, yung Usap-Usap University ang hindi naging venue for this debate, we will do our part talaga na ma-disseminate ito, na maka-reach out tayo ng marami. Kasi nga, ang panalo dito yung tao. It will rekindle a desire for us to have intelligent discourses. And that's what we need in the Philippines. We need smart people thinking about good things for our society. And that's one thing, age of consent, very important yan, di ba? Kasi age yan naka-ano dyan yung future ng mga kids, especially ng mga girls, So, yun ang perspective ko sa importance ng debate na to. Kaya we're very proud to participate. We're way more than proud to help out dito sa debate na to. How is how is your community parang reacted? How did they react to the news? So, you're talking about the news of this debate? Yung itong debate ni na Attorney Libayan. May mga part kasi ako ng community nga na member ng GC mismo ni Attorney Libayan. Okay. Oo, meron talaga. So parang kabatas kamo, 'di ba? Kabatas, tama ba? Yung nickname ng kanilang Yeah. So may mga ka-youth na kabatas din. And in fact, yung gusto nga nila akong i-push, merong iba sa akin na nagsasend ng screenshot nung kanilang mga GC na nasiseen ni Attorney Libayan. Yung mga, Attorney Libayan, pwede bang si Sir JR ng Usap-Usap University, yung mga nagsaspam? So nasiseen naman yung iba. So sinasend din sa akin yung mga screenshot na nasiseen. Sir, nasiseen naman ni Attorney Libayan, pero parang ayaw talaga yung mga sinasabi nila. So basically, you never got a response? No, wala talaga Yeah. So it is what it is. Yeah. It is what it is. Pero okay lang, kasi naintindihan ko naman. I think what I've heard was, parang, it's way proper daw na it should be a lawyer moderating the debate. Yung parang yun ang narinig ko, and I'm not a lawyer, actually I'm a bar flunker, so I took the bar but I did not pass. But anyway, everything is good for me. I've been very happy with my YouTube career, with debate reacting. I'm really already satisfied with that. So kung feeling nila na hindi ako nagmamatch sa particular na need. Ang iba pa nga sabi, parang CA Justices do yata yung hindi naman ako CA Justice, di ba? So, okay lang. Kaya nga sabi ko, karangalan na namin yon sa Usap-Usap University na isang prosecutor talaga yung gustong-gusto tayo, si Fiscal EJ. And we're happy about that. We really are. And the thing is, after that, there were a lot of searches about Usap-Usap University. When you search YouTube, Usap-Usap University debate, may mga yung suggested keywords when you type, di ba, suggested words sa search bar ng YouTube. So mas dumami yung mga naghanap sa akin. Ano ba talaga to? Sino ba tong U3 na to? Sino ba yung JR Lopez Gonzales na yan? So nakita ko na nagkaroon ng desire to understand what we do sa ating channel. So I'm grateful. I'm grateful for what has happened. I see. Yeah. So let's talk about the YouTube space, 'di ba? Kasi we were talking kanina yung about how the YouTube space, the local YouTube space is already diversified. 'Di ba? Pero it's still tawag dito, yung
disproportionate yung mas madami talaga nandun sa mga ibang category. Yung category na entertainment lang, yung iba sabaw, yung iba walang kwenta talaga, 'di ba? Yung iba mga ako para sa akin kasi walang pag who are you to say na walang kwenta yung isang channel kung millions of followers yan. Ibig sabihin, kahit pa paano, meron, conundrum yun di ba? Parang, you will see na parang wala talagang kwenta. Pero, ang daming nanonood So, can you really say na walang kwenta yun? That's a very nice point. Diba? Kasi, katulad ng sinabi ko, yung background ko dyan so 2009, I started blogging. So, nagsusulit na ako. And ako, galing pa ako Mindanao. Hindi talaga ako based dito sa Luzon. So, nagturo ako as a professor ng politics 2009. Yun nga yung na-mention mo about kay Fiscal EJ na yung parang supplemental yung mga videos na. Ganun din yung ginawa ko sa blog ko noong 2009. So it's a political blog kasi I teach politics. And noong mga time na yun din ang parang conundrum ko when I was vlogging pa, hindi pa YouTube dati So ang iisip ko is kung magko-content ako ng Chris Aquino. Chris Aquino that time was really like, the most popular celebrity in, late 2000s, early 2000s. So sinasabi ko, ano kaya kung mag-Chris Aquino content ako? And yun, papausbong din si Vice Ganda nun. Ano kaya mag-Vice Ganda content ako? Sabi ko, I can do it, but it doesn't match, my passion So, nagigets ko rin naman na may need talaga ganun. Yun talaga yung mabenta. Yung mga ngayon, yung mga pranks natin, di ba? With sexy women, dancing or making pranks or just being cute. Pero hindi ko siya kasi masabi na low brow yun. Hindi ko siya tinitake ng ganun. Kasi hindi lang kasi yung purpose kasi ng viewers is nagkakaiba Tayo, at least for me, I'm assuming na yun din sa'yo, now we look at YouTube space for us to learn something. We take very nice insights from intelligent podcasters. Pero sa ibang tao, for them, Internet is for entertainment. Internet is for popcorn shows. Yes. 'Di ba? Well, actually sa akin din. Ako sinasabi ko, you can be as educational as you want. Yeah. Pero kung hindi ka entertaining, malamang hindi kita mapanood. Hindi kita papanoorin talaga. Correct, you need to be entertaining, I think. Isa yun talaga sa mga priority na for a channel, for a content creator. If you're not entertaining, you can have the best insights. Pero yun nga, dalawa kasing priorities yung nagmamatch dyan Yung priorities ng viewers mo at yung priorities mo as a content creator para sa mga viewers mo. Kung ikaw, as a content creator, gusto mo lang talaga magturo, diba? So you don't care to be entertaining. Kasi ang goal mo nga is magturo. So kapag meron kang viewer na gustong matuto at ayaw nang tumawa, magmamatch kayo. Tama. So ganun yun. So yun yung mga learnings ko sa sobrang tagal ko na sa YouTube, sa content creation space. Yun ang mga realizations ko Yes, and also there will be different channels for the purposes that you want. Diba? So if you want to, kung gusto mo yung mga sabaw content, di maghanap ka ng paborito mong sabaw content creator. Kaya nga sabi kung gusto mo ng mga matalino, di meron kang go-to guide for that. Kaya nga sabi nga nila, di ba, parang, I will know who you are by looking at your news feed. Yes, actually. Di ba? So, ganun So, makikita ko mga sexy. Ako, minsan, kanina papunta dito sa bus, ginaganon ko yung mata ko, nakita ko yung isa, puro mga sexy. Sabi ko, yung mga sexy lang ang inaano nito. Kasi sexy lahat. Sa TikTok, di ba? FYP. Ang FYP sa TikTok, di ba? Oo. Sa Instagram, di ba? Ang Instagram talaga yung hassle ng ang algorithms yan Minsan, mapadpad ka lang sa isa, tatadtadin ganyan di ba? Correct. Kaya minsan gusto ko nang i-unfollow yung mga minsan kasi hindi, let's say si Ann Curtis. Minsan o kaya sino bang let's say si Alawi, sino ba? Hindi, let's say si Heart Evangelista. Hindi naman siya overtly sexy sexy creator, 'di ba? Pero sometimes nagpo-post siya ng nakabikini. 'Di ba? Paminsan-minsan. Social yung kanyang 'di ba? Classy. Pero hindi alam ng hindi alam ng algorithm 'yun So pag natingnan mo yung nakabikini siya, biglang magdadatingan na yung mga nakabikini na mga Gerald, based ba yan sa experience, based ba yan sa newsfeed mo? Actually, 'di ba? Tapos minsan, nabawa merong yung mga weirdo na
bawa yung magbibigay ng mga YouTube hacks, 'di ba? Yung mga side hustle hacks, 'di ba? Tapos makikita mo yung mga ano mo. Ang dami puro ganun. Ibang klaseng mag-recommend ng algorithms yan. Kita nga tayo ng newsfeed. Sige nga. Ito sasabi natin newsfeed eh. Sa IG? Sige. IG ba? Ako Facebook lang dito eh. O kita mo, may sexy na akong isa. No. Oo, di ba? Teka. Hindi, sa IG ang notorious eh. Teka. Sige, IG din ako din. Actually, nakakahiya ang IG ko. Teka. Nasaan yung IG ko? Ako, ino-open ko din dito. Paano nga ba yung IG? Ayun. Oh, ayan na. Ayan ang isang IG ko. Di ba? Sa akin, ito. Teka, ito. Ito sa akin. Hindi naman naka-bold. Pero mga chicks. Ako din, may chicks ako dito. Minsan, makapanood ka lang ng isang K-pop. Putya, tad ka ng K-pop. Oo nga, totoo yan. Oo, di ba? Ito si Jenna Ortega. Dito may ilagay. Dito pakita. So, yan. Ito. Ayan. So, ito sa akin naman, iba-iba may sexy. Ito, toddler. Ito. For childcare kasi yung tinitingnan ko eh. Ito, childcare pa rin. Childcare. So, ang IG ko kasi sana, ang gusto kong makita, yung mga art. yung mga drawing, 'di ba? Yung mga concept art, yun ang gusto ko Pero dahil nakakapanood ako ng mga na-addict ako kay Jisoo, yung So ano ba sa Blackpink, di ba? Dahil so nakakapanood ako nung mga videos ni Jisoo. Ngayon, ito yan, mga Blackpink yung nakikita ko. Yun ang ko ngayon sa IG. Tapos ito may mga konting fitness tsaka MMA. Siguro what we have to do there is really unfollow, no? Talagang Pero ayoko namang i-unfollow si Jisoo. Yun lang. Di ba? Yun lang. Di ba? Pero ang labo di ba? Siguro I'll just need to watch more of the actual other di ba? Sa akin actually ina-unfollow ko talaga. Ako sa Facebook naman yung sa experience ko, yung parang ayaw ko na talagang ina-unfollow ko siya. Kasi kung gusto ko titingnan, tatype ko na lang. Oo nga. Ganun. Kasi ganun din like sa akin makita nyo naman. So may mga sexy din, sexy. Or you could just accept na parang wala yan talaga eh. Pero alam mo ba na dito sa yung IG, yung Meta, merong sa sobrang tindi ng algorithm niyan, sobrang quote unquote intrusive, pwede ba sabihin natin intrusive, no? I suppose pwede. Kumbaga para siyang nangi-spoil. Parang i-spoilin ka ng algorithm niya. So pag may tiningnan ka diyan, ito bibigay ka na. So dahil doon naging tool yan ng mga pedophiles. Na parang kasi yung mga mahilig tumingin sa mga bata probably other crimes too, no? Probably other other criminal din na mga intent, no, na nagre-reflect din to. Sinusubuan sila lagi ng algorithm ng mga link din sa kung ano yung mga sinesearch nila. Dahil sa algorithm ng Instagram, yung mga pedophiles, they got to know each other. Oh. 'Di ba? Kasi halimbawa, they get the same kind of content. So, pag let's say nakita sila ng isang bata, tapos titingnan po sa comment doon, tapos makikita lang may ibang creepy na tao doon. So, magkakakilala sila. Oh, that's terrible. Yeah. So parang report na lang. Ako I really report these kinds, no, if ever na meron man. Ganun na lang, siguro report na lang talaga natin para at least ma-prevent, no, ma-help police yung space kasi ang dami nga eh. Sabi ko nga sa isang debate review ko episode, kasi meron akong debate episode on social media. We were discussing social media, boon or bane, mabuti ba o hindi. And isa nga doon sa mga issues is yun nga, yung mga ganitong uri ng mga exposure, hindi lamang sa mga matatanda na mga criminal-minded, kundi pati sa mga bata mismo na expose sila sa mga bagay na para sa akin tuyang pa para ma-expose sila. Yes. And yun, hindi nakakatulong yung Facebook sa algorithm na sinusubo din nga, binibigay, hinahain sa atin. And also, ang isang matinding point dyan is we have an entire generation, the kids right now, our sons and daughters right now, yung mga below 5 years old, they were born into a world na normal na ang social media at ang technology
'di ba? Ang internet, basically. Yeah. So, nung panahon ka, anong, ilang taon ka na ba ngayon? 34. 34. Yeah. So, ano ka? Millennial ka. So, millennial ka naman din siguro. Ako yung mga... Pero early millennials. Early millennial ako. Early millennial. First millennials kami. So, etong... naranasan mo pang maglaro sa labas. Oo naman. 'Di ba? Nakapaglaro ka pa sa labas. Batang 90s tayo eh. 'di ba? So, naranasan natin na walang internet. 'Di ba? Walang internet. Of course. Yeah. Pero yung mga bata ngayon, hindi nila naranasan yun. Correct. Parang internet for them is just like for us, basic fixture. Highways. Para sa parang basic fixture na sa kanila talaga yun. Oo. Like highways, 'di ba? Like roads. Yeah. Parang kasi there was a time na walang roads. 'Di ba? Na parang nung nagkaroon ng mga highways, innovation to, 'di ba? Innovation to. So sa kanila, this is normal yung correct. And you'll just the internet had changed society tremendously. That I think alam naman nating lahat 'yun. So how would these kids grow up, and how can you make sure that they could still touch grass later in life when convenience is the name of the game? So ganito yun. Ako yung perspective ko dyan, being a father, no? Kasi meron akong 3-year-old. Ako yung perspective ko dyan is, it is our job, for the millennial parents to not be lost, with that kind of upbringing. Para sa akin, dapat in touch pa rin tayo na dapat nating bigyan ng pagkakataon na maglaro sila sa labas, bigyan natin sila ng more socialization. Kasi sa totoo lang, like even for me, nakita naman natin gaano kabilis yung technology, talagang sa akin mind-boggling pa rin na I'm holding a smartphone that's basically a computer. Like when I was young, I have, makikita natin sa sci-fi, ang isang hindi na predict ng sci-fi, yung mga buttons eh. Kasi sa future, yung ating image ng future, may mga buttons pa rin. Nakakatuwa eh. May computer nga, pero makikita mo sa mga old 80s, 70s shows na high-tech, pero may mga buttons. Hindi nila na-predict na may touch screen pala na mga screen ngayon. Yun ang kaibahan eh. But the point was, like even for me today, yung ability natin na magkaroon ng access for information, unlike before sa panahon natin, it's still mind-boggling, really. Napakadali ngayon. Sobrang dali. Like lahat, technically lahat ng mga gusto mong i-search nandiyan na talaga. Yeah, and also hindi lang society is literally being changed. From the ideologies, yung spread ng ideologies, and even to to basic concepts like dating. Kasi right now, studies have shown na yung madami sa in the Western world, dito hindi pa masyado eh. Pero let's say sa US, madaming mga lalaki ang walang jowa, walang asawa. Babae at lalaki. Yeah. Kasi somehow a lot of people have lost real interaction. Kung paano makapag-interact sa mga tunay na tao. Kasi they're trapped in they're simps in sa Twitch, 'di ba? So and also yung mga dating apps. Ang thing kasi dun sa mga dating apps is the men, ang women kasi, ang men kasi they tend to approve majority of the women na nandoon sa dating app. Right. Di ko alam kung right or left eh. So sabihin na lang natin na hindi ko rin alam kung paano gagawin yan. Hindi ko kasi inabutan yan. May asawa na ako yung nauso yan eh. 'Di ba? So ngayon, pagka okay ka ng okay, 'di ba? So yung mga babae naman parang parang 20% lang yung ino-okay nila. So may disparity Oo. sa approval rating ng dalawa kung paano sila mag-approve ng next sex iba Yes, at saka ang nangyayari yung mga ina-approve lang nila, yung mga parang yung mga may kotse, yung mga may mukhang mga pogi talaga, 'di ba? Yung mga may abs, yun ang kanilang So yung mga regular guys, parang kahit okay ka pa, malamang ako medyo okay naman ako kahit nung bata pa ako, lalo na, 'di ba? So parang wala akong pag-asa noon.
Baga parang swipe left ako siguro. So you're saying dahil ang chances na maaprubahan ka or ma-confirm ka ng kumbaga ma-affirm ka ng yung person sa the other side ng app, dahil konti lang yung chance mo, nawawalan sila ng pag-asa. Yun ba yung sinasabi mo? Na medyo parang nanghinaan sila ng loob. You think? Bukod doon is the literal chance. Kasi kung wala kang makakamatch, edi wala ka ring date. 'Di ba? Alright. So basically, the top 10%, they get all the women. Let me ask you though, kasi what I understand from what you're saying is yung basis nito is sa states, yung diba yung sabi mo about mga Sims. Do you think we could have a comparable conclusion with the Philippine situation? I think meron, kasi merong, let's say dun sa mga TikTok live, sa Kumu, sa Bigo, may mga ganyan mga aluwa. Yeah. I think we have a substantial amount Because of I feel Sims. this is ako wala nga akong pinanghawakan ni research, no, pero feeling ko Gerald, hindi. Feeling ko if there Bakit? is hindi tayo ganun ka apektado at hindi yung chance natin for our men to be purely simps, I think it's lower than Americans. Hindi naman all are men. Hindi naman all are men. Yeah, but what I'm saying is, yung ating men dito sa Pilipinas, I feel nandyan pa rin yung desire to not just be alone. I feel na mas gusto nila na mag-catch ng women. I think ito lang yung assumption ko. But I could be wrong. You can prove me wrong. Pero I feel na ganun. And nasabi ko yan dahil iba yung kultura natin pa rin. Yes. Actually, like I said kanina, yung ang sinasabi ko is in the US, Western. Right. Sinabi ko, dito kasi yung mga woke mentality, hindi tayo ganun ka-susceptible sa ganyan. And I kasi like it. iba yung kultura natin. Right, I really like it. You know, I really like this Filipino tendency to be like that. Yes. Kasi ako, yung kumpanya ko Japanese, of course I can't divulge it. Pero sa aking exposure, both sa kanilang society, and I've been to Japan a couple of times, I have seen, their society firsthand. And I could say na iba. Kasi it takes a village, diba, to raise a child, diba, sabi nga nila. Yes. And the village that we have in the Philippines, we are still more in touch with our feelings. We're still in touch with romanticism. Kahit sa papaano, meron pa rin tayo nun. Yung konsepto ng maging maginoo, yung konsepto ng pagiging gentleman, man talaga, nandun pa rin naman. Pero sa totoo lang, nababawasan. And I think that's because of technology na rin na ina-expose tayo sa Western ideals na hindi ko sinasabing totally bad. Pero dahil nga sa pagiging isa nagiging isa kasi yung kultura natin sa global culture because of the internet. Yes. Napipilitan tayong magbago at isipin natin yung ibang mga ideya na hindi dapat applicable sa atin. Yes. May mga ideolohiya talaga na talagang foreign dapat sa atin Pero ang nangyayari, because of exposure, yung kids natin, they were thinking na, maybe it's a good thing to do. It's a good thing to follow. And also these new ideologies, these foreign ideologies present themselves as superior to our endemic culture. 'Di ba? Na parang you guys, mga baryote kayo. Ang bigat nito. Kami yung kumbaga backwards kayo. Yung pagmamahal sa yung pagiging pangangatawanan ng pagiging lalaki na taking charge of the household, those are toxic, 'di ba? Those are, 'di ba, parang mali ka, kailangan mas maging maging kumbaga merong dalawang nagdedebate ngayon kay Ato at saka yung isang pangalan Tito Mars ata. So they're talking about gender roles. Gender roles. Tapos na-invoke pa yung patriarchy, pero yung nagsabi parang hindi naman niya naiintindihan yung patriarchy. Kumbaga parang buzzword lang na narinig niya. Ano ba kasi gusto nilang sabihin systemic, most likely yan ang ginasabi, it's the structure. Hindi nga niya sinabi yung systemic Kaya alam kong hindi niya hindi niya naintindihan. Oo. Kasi sinabi niya, kasi ang wording niya is parang pinupush mo kasi yung patriarchy. Kung hindi mo alam yung patriarchy, i-google mo na lang. Yun mga sinasabi ng mga hindi rin nila alam yung sinasabi niya. But still, Gerald, kahit na ganun, ako na-appreciate ko pa rin yung mga ganung mga topics kasi they are putting these issues in the limelight.
And that's the beauty of the Filipino YouTube community, at least yung ating direction towards diversification of the different categories na ng quote-unquote infotainment. So maganda 'yon, maganda 'yung nangyayari na 'yan. At least kahit na hindi naman totally alam yung idea, 'di ba? Pero ang ganda na brought up yung mga ganun. And actually yun ang mga hinihintay ko talaga. Na mga, kasi yun ang mga gusto kong pag-usapan. Hindi naman ako mahilig, wala naman akong interest talaga yung mga katulad nung kina Atty. Libayan. Kaya nga hindi ko sinasagot eh. 'Di ba? Kasi wala talaga, hindi ko talaga trip yun. So ito yung mga hinihintay ko. Actually, gusto ko nga sana nanalo si Lenny kasi mas madaming boses yung mga woke pag nanalo si Lenny. 'Di ba? Baka so at least we can have an ideological debate. So yun lang ang gusto ko, pero hindi ko binoto si Lenny. Gusto kong i-insert dyan, Gerald, no, yung aking experience as a political science professor kasi after I graduated, so I taught for almost 3 years sa university. And my last year there was it has a very big influence sa akin. Kasi ang thesis ko actually is gender issue. Yung thesis ko sa it's about gender and development, yung GAD code na tinatawag. And then we are trying to analyze kung na-apply ba yung konsepto ng gender and development sa paggawa natin ng mga batas sa local level. Yun yung thesis ko. And in part, I was influenced because I had a social teacher, sociology ko na teacher. And nung upon reflection na ngayon pero nung time na yon, I was like, tama nga sabi niya, oo nga, dapat, tama nga na biologically, men and women are the same. Tama nga siya, may mga malalakas nga na babae. Oo nga. And I was made to believe that. You were impressionable. So, yeah, of course. Of course, I was 19, you know. So, yung kumbaga ngayon na medyo tumanda na ako, sabi ko, na-influencean ako ng mga ganun And sabi ko, wow, I have to do something about this too. Kaya nasasabi ko yan sa mga debate reactions ko. And I'm happy na, open naman yung mga minds ng mga viewers. Kasi marami kasing, yung lenses kasi na ginagamit ng isang typical na Filipino YouTube viewer, kasi highly influenced sa kanilang upbringing, sa ating natural na kultura eh. So kapag nag-introduce ka minsan ng mga ideas, most of the time they may say no. They may say na what your idea is strange to me and I will not accept that. Quote-unquote traditionalism. So, ganun yung mga issues na ating makakontra sa mga ganito. Yun yung dalawang forces na palaging nagkokontra. Yung isa, quote-unquote progressive, quote-unquote liberal na thinking. Yung iba naman, yung pagiging conservative nga. Sa akin, yung na-mention ko kanina patungkol sa aking debate reactions, yung patungkol sa issue nga nila, para sa akin, I was impressionable. Pero naisip ko, in the long run na mali. Kasi bakit mo sasabihin na walang biological difference? Kaya nga may XY chromosome tayo eh. Meron na talaga siyang biological na difference. So when I was young, I thought that was true. No? So delikado minsan ang mga ideolohiya na tinuturo ng ating mga universities. Especially sa amin, state university pa man din. Government university. Diba? Well, kasi yan talaga yung mga tinututukan kong topics. Diyan talaga ako I'm really hoping na mas lumakas yung mga usaping ganyan dito sa Pinoy YouTube. Mali. Ganyan yung mga pinag-uusapan namin sa Sausawan, 'di ba? Mali. Kasi alam mo anong nangyayari diyan? Kasi there are yung mga progressives, those are yung ideology, yung progressivism diba? That's an ideology. And the people who subscribe to that ideology have very particular set of political beliefs and they want a particular form of government na may agenda talaga. May agenda. Basically, gusto nilang paltan yung existing government to the ideal government that they're thinking. Correct. So whether that is it will depend kung gaano ka progressive, kung gaano ka pwede ka kasing komunista ka na eh. Pwede kasing socialist ka lang, 'di ba? Or full-blown authoritarian right, diba? Right or left, 'di ba? Kasi may authoritarian naman sa left and right correct, eh. Exactly. So ngayon, itong mga yun ang agenda talaga nila. So let's say kaya rampant yung mga ideologies na yan sa US. Kasi
the US is the most powerful country in the world. And you cannot, kung gusto mo pabagsakin yung gobyerno nila, it will be stupid to face them with and change the culture of the United States. When you change the culture, the policies will follow, and eventually, the country, you can change policies, you can change the structure of the government. Pero kasi you have to look at this. Ito kasi yung evolution talaga ng society natin eh. And maraming mga ideolohiya na para sa atin hindi acceptable ngayon ang posibleng mangyari in the future, at doon yung magiging cause ng talaga ng malaking gulo, sa totoo lang. Yes. Yan ang magiging cause ng malaking gulo. So, ganyan ang pagtingin ko dyan eh. Kasi ano yung magiging direksyon ng human civilization? Ganun yun eh. Well, I think I'm not saying that it's good, no. I'm just saying na talagang doon tayo papupunta. Merong parang unseen forces na mag-iisa sa ating lahat, at ang re-reject ng idea na yan, it's different ideologies or religious beliefs. Ganun ang mangyayari. Well, I'm sure you've heard of yung sinasabi nila na weak men create bad times create strong men, strong men create good times create weak men. Yeah. So, yun yung cycle. It's a cycle. Kasi, I believe that we are here right now because of very solid values from our ancestors from millennia ago. Ever since naging tao ang tao. Kumbaga, yung mga sinasabi nilang gender roles that they villainize, kung wala yun, most likely, if the parents, let's say sa African savannah, if the men did not had the courage to go out dun sa Africa, sa Africa and parang risk being eaten by lions, 'di ba? And the women stayed at home to take care of the children. That's gender roles yun eh, 'di ba? And both roles are equally important. 'Di ba? Kasi the propagation of species will not be guaranteed if one of those failed. Kasi hindi sila mabubuhay parehas, and the young will not survive. Kumbaga complementary silang dalawa. Yes, no? so to say na mas mababa yung ano ng babae, that is a very ignorant thing to say. Well, the reason why they say that way is because their way of looking at the standard of what is a good career or a good life is iba yung kanilang pagtingin. Yes. Kunwari, Modern times na yan eh. Kunwari, diba? titingnan mo, career. Kung dahil ang babae, genetically, biologically, kinakailangan nilang magkaroon ng anak, and in doing so would affect their career, di ba? Kung yun ang titingnan mo, edi sabihin nila nga, talagang lugi tayo sa career pa lang kasi ganito tayo being women. Pero kung hindi yun ang magiging basehan mo for quote-unquote a good life or a successful life, pwede mong sabihin na you are successful. Kunwari, sa family. 'Di ba? Kung naging mabuting nanay ka by giving all your time, masasabi mo bang mas mabuti yung tatay sa nanay? Kaya nga, Hindi, diba? Hindi mo masasabi 'yun. Kasi diba? kasi you're just replacing things with kumbaga yung risking your life hunting with going to work right now. And diba? As a mother, you dedicate your life, you sacrifice your time for your kid. That's the same thing. Yeah, it's the same thing with kumbaga parang taking care of your children in the savannah. Correct. Diba? It's the same thing, and so on and so forth throughout history. And it's ang ginagawa kasi, like I said, there are forces that had been trying for a long time to change the culture. And to change the culture kasi, one of the easiest way to do it is to break down the family. Once the family is destroyed, yung nuclear family, once the nuclear family is destroyed, then society will follow shortly. For sure. Kasi ngayon, tinan mo, ang daming mga depressed. I'm not, most likely may kinalaman yung mga broken families dyan. Diba absentee fathers? Diba? Mga nag-divorce na mga mag-asawa, 'di ba? And other of course hindi lang 'yun.
and other traumas. Kasi if you're gonna analyze the things that yung mga woke, yung mga agendas ng mga woke, like claiming that there is no difference in the sexes. Yeah. 'Di ba? How are you gonna be a father kung wala kang clear definition kung anong sex mo? Correct. Paano ka magiging mabuting nanay kung wala kang idea kung paano maging babae? So that targets the family unit. May tanong ako sa'yo, Gerald. Sa palagay mo, ano ang biggest na, kumbaga, rejector of this idea sa Philippine society? Para sa'yo, ano yung mga nakikita mong nag-reject sa idea na to? And what can you say about it? Do you think that's a good thing or that's a bad thing? I just want your take on this. Well, it's definitely a good thing. I think yung wokeism is struggling to take a hold in our land. In the Philippines. Kasi our inherent values are mostly, it's not even more on on religious eh. Kasi we understand culturally, we understand yung value ng, I want to be precise eh. Yung value ng fair trade. Okay. Kasi kaya ano yung mga sayings natin? Hindi ko alam kung gaano nakatagal tong mga sayings na to, parang yung pag may tiyaga, may nilaga. Mga kasabihan. Oo, 'di ba? Pag may tiyaga, may nilaga. Ibig sabihin, that's capitalism eh. Capitalism, kumbaga kailangan mo magtrabaho para ma-reward ka. Pag hindi ka nagtrabaho, wala kang nilaga. Wala kang reward. 'Di ba? Hindi sasarap ang buhay mo. 'Di ba? Tapos yung isang inexplain niya ni Xiao Chua dito sa podcast, this yung philosophy, yung Filipino philosophy ng ng kaginhawahan. Ang kumbaga ang goal nung katipunan, sabi niya, is kaginhawahan. That's a very nice concept. Kaginhawahan, yun ang konsepto nila ng freedom. 'Di ba? Hindi kalayaan Hindi kalayaan. Kasi hindi kasarinlan hindi kasarinlan. Kasi yung kasarinlan, that's a Western concept of freedom. 'Di ba? Kasi yung sa kanila nakasulat yun sa Constitution, may declaration sila ng independence, ganyan. Yung sa atin, kaya laging ang tanong ng mga aktivista, paano masasabing malaya ang Pilipino kung hindi kumakain ng 3 beses isang araw? Kung ngayon walang matirahan. Okay. Kasi hindi maginhawa yung buhay mo. Okay. Hangga't hindi maginhawa yung buhay mo, hindi ka malaya, hindi ka magiging masaya. That is really interesting kasi ang ginhawa sa Tagalog is being comfortable, 'di ba? Being satisfied, yung kumbaga hindi ka mahihirapan, 'di ba? So siya, maraming konsepto in one word. Pero interesting nito, kung titingnan mo yung salitang ginhawa sa Bisaya, ang ibig sabihin ng ginhawa is to breathe. Yun. Huminga. To breathe. Ginhawa. Muginhawa, ibig sabihin to breathe. So that's a really nice, kaya nga sabi ko, it's kumbaga maraming nuances yung concept na yun. Yes. And para sa akin, I agree, to some extent, yun yung ating sa kultura natin, yun yung goal natin, na maging maginhawa yung buhay. And also, I think, ito sa akin na lang to, I think nagre-reflect yan, kasi may mga nakausap ako mga PhilAm, sinasabi nila, ang pang-discredit hindi pang-discredit eh. Yung critic sa kanila ng ibang mga, let's say ng mga Amerikano, ibang race ganyan. Ng mga race. Ang mga Pilipino daw, ang magagaling sila. Pero pag naka-reach na sila ng certain status, stop na. Kumbaga, kaya ngayon parang wala kang mababalitaan na Pinoy na billionaire sa Amerika eh. Meron ba? Meron. Sino? Taga sa inyo. Mapuwa, si Dado Banataw. Yung speaker namin kako sa'yo. Talaga, yung microchip. Filipino Bill Gates. Microchip, yes, 'di ba? Yes. Pero siya lang. Pero siya lang, 'di ba? Ang unti. 'Di ba? So unlike
let's say Indian, Yeah. 'di ba? May mga Ito ngayon billionaires. sa ano no, GAFA Diba? ngayon puro na Indians yung mga Si Vivek Ramaswamy, kakandidatong presidente, 'di ba? So, ngayon, bakit ganun? Kasi pag when they're already successful, parang okay na ako eh. Maginhawa na buhay ko So the question there Diba? is, ang tanong ko dyan, Gerald, is, do you think that's a good thing or a bad thing? Yung ating konsepto ng pagiging satisfied sa buhay natin. I think there's a place for it. Of course, pwede mong i-critique yan. Pero I think there is I get it, 'di ba? Pero I also believe that if you can be Elon Musk, 'di ba? Pero I think take ko mas balanced 'yun. Mas balanced 'yun kasi when you become somebody like Elon Musk, parang it's impossible. What they're saying about Elon Musk is he's a terrible father. Diba? Well, absentee father siya. Kasi paano ka magiging present na normal na father kung ganun ka? Doon ka natutulog sa Tesla. Correct. Diba? So, there will be trade-offs. Pero dahil sa atin kasi, binavalue natin yung pamilya natin, kailangan natin na to secure the future of our children. Tingin ko kasama yun. Ito yung critique ko sa Philippine society. Of course, marami tayong critique sa atin kasi nabuhay ba naman tayo ng ilang dekada dito eh. Tsaka wala tayong choice, Pinoy tayo na sinilang. Pero isa sa mga critique ko dyan is, nagigets ko na kinakailangan pa nating i-push yung society natin towards achieving a lot greater things. Ito kasi yung problema eh. Sa other countries, ang kanilang issue is not about that. Because they have given a village, a society that would enable anyone to chase their dreams. Dahil nga financially wala na silang issue. Dahil Anong society yan? Kunwari sa Japan, Oo. hindi na nila issue yun kasi alam nila na each life is valuable and each new child has a future, has a potential to become someone. Ganun sila mag-isip. Pero sa atin konti lang yung ganun kasi hindi natin na-enable yun dahil sa maraming factors. It could be financial kasi 'di ba bakit pa magiging magaling na illustrator to o komikero itong batang to na hindi nga makabili ng papel. Yung lupa lang yung dinodrawingan niya ng comics. Paano may expect mo sa kanya? Kasi hindi siya nagbigyan ng chance na ma-realize yung kanyang potential. Yun yung hinanakit ko sa ating lipunan. Hindi ako naiyak nasa mid lang. Makasabihin niyo, napaka-emotional naman ni Sir JR. Pero that's the sad reality sa atin eh, na marami sa atin, hindi natin, yung sa kabuuan ng mga pamilya, hindi natin nare-realize yung mga potential ng mga new generation dahil sa marami tayong kakulangan. Yeah. So, yeah. Well, definitely in terms of finances and economic freedoms, there's a lot to be desired para sa Philippine society talaga. Kaya nga matay up ko lang doon sa konsepto ng kaginhawaan. Kaya naging yun ang ating main na goal as a society. Kasi hindi na tayo nag-aim towards individualism. Kasi sa Western countries, ganun eh. Yun ang pursuit of your own happiness, di ba? Your own dreams. Those are Western values. Correct. Diba? Pero sa atin, iba yung naging natin, focus natin. Dahil nga siguro, sa background natin, sa abilidad din ng ating mga families na makapag-produce ng anong priority lang yung kayang ibigay. Pagkain, ganun tayo. Marami yung sa ating saying, eating 3 times a day, it's a blessing already. Di ba? Ganun yung mga saying natin. And also, yung sa atin kasi meron tayong very Asian trait na, kasi meron nakitang infographic na tawag dito, yung main emotion ba? Basta. Parang EQ ba yan? EQ? Ganun? Parang ganun. Hindi ko maalala yung exact word. Pero what it says is Africans and Asians, ang determining factor ng emotion is shame. Shame. Sa kabila is guilt. Yung America's Western, it's guilt. Kaya madali silang racist ka. 'Di ba? Colonizer ka. It's guilt. Guilt yung pangtira mo sa kanila if you want to control them. Guilt the shit out of these people. Sa atin, shame you. Kumbaga, papahiya ka. Maya ka sa balat mo. O ikaw,
pinag-aral kita, hindi ka marunong mahiya, tapos ganyan lang wala kang utang na ipapalit loob mo, 'di ba? 'Di ba shame 'yun? So yun ang isang ano natin, and due to that, we developed this yung delikadeza, 'di ba? Yeah. Which is parang inanalyze ko yung delikadeza eh. So ano ba, is it a good thing or a bad thing? Kasi para sa akin, it was para sa akin, I don't know if this is a hot take, pero para sa akin, it's just kaplastikan eh. Na minask mo para magmukhang mabango. Well, depende siguro sa sitwasyon, depende rin sa context mismo ng kung saan mo ina-apply yung delikadeza mo. Kasi, let me explain first. I-qualify mo nga para mas maliwanag. So, kasi, let's say, yung delikadeza kasi, usually, sasabihin mo is, pag wala kang delikadeza, ano yung mga examples? Parang hindi ka sensitive sa iba, parang ganun. Hindi ka respectful sa iba, pwede din ganun. O kaya, let's say, meron kang gagawin na nakakahiya. 'Di ba? Meron kang gagawin na nakakahiya na ginawa mo pa rin despite knowing na nakakahiya 'yun. Wala kang delikadesa pag ganun. So, usually kasi ang nangyayari, I don't know if it's usually is the right word. Pero may nangyayari kasi na parang ginagawa mo lang yung isang bagay just to project the image na mabuti kang tao. It's not really inherent na parang let's say tutulong ka para lang tutulungan mo yung tawag dito, tong kamag-anak mo na hindi mo gusto. Kumbaga masama yung loob mo, 'di ba? Or parang kumbaga you just doing something para wala silang masabi. Para wala silang masabi na masama kang tao. Pero sa totoo lang, hindi mo talaga gusto. Ano ba yan? Learnings mo ba yan sa naalala ko kasi yung isang episode mo yung top 40 na learnings when you turn 40, yung being yung character dapat hindi yung just being nice, yun ba yun? Pwede ba nating malink doon? Which one? Isa sa mga yung top 40, yung turning 40, di ba? 40 life episode mo yun 40, And then one of the episodes there was parang you were saying that it's just not enough to be nice, it's better to have you have to form your character instead, di ba? Di ba? Yeah. I agree. I agree in that perspective, yes. Pero the point is, meron din kasing advantage yung pagiging paggawa natin ng mga bagay para sa satisfaction ng iba. Meron din naman siyang benefit. Pero in general, sa totoo lang, ako yung perspective ko naman dyan, hindi ako agree din. Kasi tingnan mo yung uri, but depends din kasi ano yung priority mo nga sa buhay mo eh. Ang priority mo ba is magkaroon ng harmony sa family mo, for example, or magkaroon ka ng harmony with the circle of friends that you have? Kasi kung yun ang goal mo, then do things that would make them be happy about what you're doing. Pero kung ang goal mo naman is for your own personal satisfaction, then you don't care about other things. You should look at yourself first. So, sa akin, in a general scheme of things, kung titingnan natin ikukumpara natin yung mga belief system ng West at saka ng Asians, or the shame-based culture like Japan, Korea, even to some degree Philippines din. Ang problema lang is mas malaya yung mga Westerns na i-push yung kanilang own agenda and own desires. And in doing so, they could achieve more. They could achieve more in a lot of technical fields and even in business, in ideas. Kasi kung idea generation pa lang, doon tayo sa idea generation. Sa kanila, mas nag-prosper yung ideas nila kasi sa society nila, hindi sila nagbibigay ng limit. Parang hindi sa kanila yung default mode na, wag, mali yan. Hindi ganun. Sa kanila is, that's your idea. Okay, i-assess natin kung tama ba yun o hindi. And most likely, yung bata na growing up with this new idea, hindi siya nasa-stunt agad. Kasi alam niya na walang limit na ganun. Hindi katulad sa kunwari, mga Hapon o mga Koreano, ganun din sila. Katulad ng mga Pilipino, actually mas worse sila sa atin. Actually, sabi nga, 'di ba? Merong may YouTuber na Japanese na napanood ba 'yon? Sinasabi, in-explain niya yung Bushido. Na parang yung Bushido kasi parang napaka-noble nung nung idea. Pero sa Japan daw, 'di ba sinasabi nila mga Japanese
nagwawalis ng sariling bakuran, ganyan. Pero they just do it parang spitefully pa nga eh. Di ba? Parang ang ano nila, ang motivation nila is just to wala lang kayong masabi sa akin. It's not because, kasi parang lumalabas, parang we love the country so much, di ba, na we are good citizens. Pero ganun. Yung problema sa Philippine perspective is masyado tayong naging chop suey. Yun ang problema sa atin. What do you mean chop suey? Iba-iba yung ating dahil sa influences natin sa colonization, yung ating kultura nahaluan ng iba't iba ng mga perspective. So, hindi tayo nagkaroon ng isang unified na pagtingin para sa hinaharap natin. Yeah. Short-sighted tayo. Masyado tayong short-sighted. Kasi tinan mo kung iisipin mo talaga, kung ako magiging politikong kurakot, masaya ako para sa sarili ko. Kasi yung pamilya ko, maginhawa yung buhay. Maginhawa, di ba? Di ba? Maginhawaan. Mga politicians, di ba, na kurakot sa mga kurakot. Yung mga, imagine mo, yung anak nila nakakapag-aral ng ibang bansa, nakakaabot sa mga ibang prestigious na universities, pero kung isipin mo, ang pinagmulan nun, nakaw, di ba? No. Pero, wala nakapalan na lang ng mukha kasi they're doing it for their priority, which is their family. And which is short-sighted. Kasi kung dapat, para sa akin bilang isang bansa, dapat nating tingnan yung future ng generations pa na darating. Hindi lang tayo titingin sa 1-2 generations below us. Dapat hindi ganun. And doon nagiging iba at successful yung mga East Asian na mga minorities. Kasi yung kanilang direction ng kanilang kultura aimed towards more and more generations down the line. Yes. Sila malawak yung pagtingin nila, yung mga businesses nila, yung kanilang society, yung pag-take care sa each other, yung kanilang direksyon, united sila. Kaya consistent din sila. Paglilinis ng kasi kung isipin mo, ba't ka maglilinis ng backyard mo or ng street sa labas, hindi mo naman street yun. Pero for others, so yung konsepto nila ng pag-iisip para sa iba, naging malawak. At saka naging consistent talaga sa mga actions nila. Yes. Oo. Well, there are positives on kumbaga Eastern philosophy at saka Western philosophy as well. Sure. Kasi yung individualism, yung idea ng individuals, Western yan personal freedom yan Correct, to pursue your own personal happiness, di ba? Correct. So that's a very nasa Declaration of Independence yan sa Correct. America, di ba? So and those things, yung spirit of entrepreneurship, those things pushed people to pursue aviation. Greater things. Diba? Greater To things. pursue going to the moon, going to Mars and the internet. Those would be unheard of in let's say in a society that values so much kung anong sasabihin ng magulang mo. 'Di ba? Kasi I have a post na may nagkaroon ng debate recently. Meron akong post sa Facebook ko na sabi ko, na-realize ko kasi may napanood akong documentary sa Netflix last year. Recently ko lang naisip na i-post. So, itong documentary na to is about the toys that made us. Yung title. Napanood ko yan. Napanood mo yun, di ba? So, the toys that made us. And one of the realizations na meron ka? na-realize ko after watching is yun palang mga toys. Yun ba yung 80s na sinabi mo? Na they were aimed for merch? Yun ba yun? Oo. Nakita mo ba yun? Yun. Diba? Parang, so yung mga 80s na cartoons na sinasabi natin, na pinapanood natin dati, hindi siya, ang main priority nila is not really the show. Ang main purpose nila is to sell toys. Diba? So that is a business model. Correct. Business model 'yon na parang okay, gusto ko magbigay, I'm a toy manufacturer. Meron akong toys dito. Paano ko ibebenta ito? 'Di ba? So what if merong nakita niya, may cartoons. This is a technology that we can utilize and kids consume it. And kids are the ones who will buy our toys. So it is a perfect marriage between the two industries. So okay, we're gonna create
cartoons, we're gonna show it pag available yung mga kids, walang pasok. And then, pag na-inlove sila doon sa Transformers, sa G.I. Joe, at kung ano-ano pa, then they will buy our toys. That is the business model. 'Di ba? So, naisip ko, bakit hindi naisip Sa ng mga Pilipinas. Pilipino yun? Well, ako Diba? yung answer dyan I think is pretty simple and straightforward. Because that's not the reason why we watch and we consume. Ganun lang. And para sa atin, doon yung ating mga creators ng mga shows natin, yun lang din yung pag-understand nila on what they create. Kaya nga, Limited siya. ang isang reason ko doon Oo. is, well, of course, ang pinakamalaking reason yan is we are not a manufacturing country. Could be. Diba? Yeah, sure. So wala tayong yung mga resin, Oo. mga ganyan, wala tayong infrastructure for it. Ngayon, ang isang reason pa is yung mga mayayaman, kasi merong nagsasabi doon, kasi yung mga wala namang may perang wala namang mga kumpanya na na katulad ng Hasbro at saka Mattel, 'di ba? So, although yung may mga Barbies, may mga line ng Barbies na gawa sa Pilipinas, alam mo ba 'yan? Hindi. Meron tayo dito sa Mattel, kung di ako nagkakamali. I-edit mo na lang kung mali sinabi ko. Hindi, pero Hindi, meron tayong line ng mga Barbie toys na Mattel na dito gawa sa yung mga cartoons na dito ginagawa 'yon. Yung mga kilala ko yung mga may-ari ng studio na 'yon. Oo. So, anyway, etong mga ang naisip ko kasi ang incendiary na statement ko doon is our geeks have failed us. So yung mga geeks parang ewan ko ba't sila no-offend doon, 'di ba? Sabi ko, when I say geeks, I don't mean you. I mean the geeks who have money. Para sa akin naman, I understand why they could, be offended. Pero sa akin, it's a very small thing. Kaya nga, it's a diba? very small thing. Hindi naman kailangan, wag lang i-take it personally. That was just your take. And katulad nga ng sinabi ko, it's just a matter of prioritization. Yung sila mismo na gumagawa ng shows na yon, hindi nila nakita yan. It could be na hindi talaga nila naisip gawin. And okay lang yun. And also, yung isang point ko dun is, yung mga businessmen kasi would not, at least in Filipino culture, at least in my how I observe things, yung mga pagpapursue ng business about making toys, parang those are, hindi siya siseryosohin ng mga Let's say you are, anak ka ng isang mayaman dyan na bilyonaryo na Pinoy, na Chinese, di ba? Chinoy, di ba? Tapos sasabihin mo, Dad, gusto kong mag-business eh. 'Di ba? Oh, okay, good. Okay, anong business ang gagawin mo? Gusto kong gumawa ng mga action figures. 'Di ba, most para sa akin tingin ko most of those parents, anong kalokohan yung anong action figures? Pupunta ka diyan, gumawa ka ng mga damit diyan, gumawa ka ng mga kung ano pang ibang magbenta ka ng condo, 'yun ang gawin mo. Anong toys? I think it will be discouraged. I would say na on that regard, I think sa atin, yung perspective natin bilang mga Pinoy, more on reactive tayo. Hindi tayo mahilig mag-initiate ng something. Kaya nga, and this is also a bit, Asian din actually. Oo, diba? Kaya ko nga naisip yun. Tinitingnan muna natin kung nagkiklik muna sa ibang bansa, kung sa Amerika nagklik ba, tapos gagaya na lang tayo. Kaya ko namang naisip yun to compare that. Kasi right now, we are copying K-pop. Diba? Kasi they found the business model K-pop. Ang business model ng K-pop is not just the it's not just the songs. The business model is the tawag dito, yung mga members mismo are when they become superstars, let's say yung Blackpink, each member is a brand of their own. So isa yon. Tapos yung fan base nila, pag pupunta ka sa concert ng Blackpink, meron silang sariling merch. Tapos parang OP ka pag wala ka nun. Meron sila ng mga panghampas na may ilaw, may mga pa-ilaw sila. Ganun. Light stick yung ganun. Oh, light stick, tapos panghampas yun. tapos yung mga cards na ang mahal pa pala photo ng cards, iba, yeah, diba? Photo cards. So they created an entire culture. Basically,
yung mga toys, yun yung toys na ano parang front lang yung sinasabi mo parang merch-based sila, no? Merch-based. May structure talaga yung ano nila, no, yung kanilang business model nila na hindi lamang sa entertainment kundi sa iba pang aspects ng industry na pwede lang mapiga, gagawa nila ng paraan, 'di ba? 'Di ba? So talagang tingin ko sa merch pa lang tiba-tiba na talaga yung mga K-pop idols na yan eh. Tingin ko yung actual na yung songs, yun yung cartoons dati. Yung toys, yun yung merch. Alam mo, the viewers and the listeners can check me on this and can correct me on this. Pero what I know, yung pinakaunang nag-start niyan, nung konsepto ng pag-link, ito naman hindi sa TV shows, hindi sa animated shows, pero sa movie and then merch is Star Wars. Oh. Star Wars. Ang pinaka parang naging, yung first talaga na case study niyan. Na ang ginawa nila, nagkumuha sila ng mga characters na interesting, tapos ginawa ng merch, ginawa ng t-shirt, ginawa ng yung mga lightsaber, yung mga figures. So silang nag-umpisa niyan. Grabe. Sa kanyang business model. Alam mo kung yung Garfield, yun ang most successful syndicated comic strip Yeah. And grabe yung noon, sobrang one of the greatest videos on YouTube. Yung What the Internet Did to Garfield. Panoorin nyo yun. Yun ang title, What the Internet Did to Garfield. Talaga. Sobrang fucked up nun. Ang ganda nun. One of the best videos here in YouTube. Okay, because you said that's the ito medyo nag-deviate tayo ng konti topic. Best video on YouTube for me, one of the best, yung laban ng AI ni AlphaGo versus Lisidol. Talaga? Anong ginawa? Oh, God. You don't know this? No. No. Hanapin natin. Woo! Panoorin nyo. Nako. So, it is, so merong ginawa ang Google na AI na natututo paano maglaro ng Go. Anong title niyan? Anong title? Search mo na lang AlphaGo. AlphaGo? Yes. So I highly recommend. Palagi ko isa sa mga the best na documentaries na napanood ko sa buong buhay ko. Yes. Alin dyan? The movie? Yan. AlphaGo. Ito? Yan. Ooh. Title is AlphaGo the movie, 'di ba? Kaso baka ma-copyright tayo. Pero at least makita mo lang natin. So, ganito. Bibigyan ko lang ng konting synopsis pero hindi ko syempre sa-spoil yung mga and nakita pala sa video ko yung shorts ko kasi freelancer life po kasi it's a statement yan it's a statement maliban sa maputi ang legs ni JR. Anyway, so etong documentary na ito, yung synopsis lang is gumawa ang Google ng AI na kung saan, naalala mo yung sa Deep Blue dati, yung kinalaban si Kasparov, yung sa chess. Anong Deep Blue ba yun? Deep Blue parang ganun. Yun nga yata. Yun yung program, 'di ba, na tinalo, quote unquote tinalo yung human. So eto naman, they say na mas komplikado pa ang mathematical na calculations needed to win in the game of Go, yung parang Chinese na yeah. Mas komplikado pa doon. Parang checkers na more complicated siya sa chess, yung yung permutations ng mga movements doon. Sobrang laki. Pero they were able to customize that AI na maging sobrang galing na hindi na matalo-talo ng mga professional na mga players. At etong AlphaGo nagkaroon ng match actually. Ito. Ng leading na South Korean champion. Siya ang pinakamagaling nung time na yon. Okay? Human. At highly televised sa Korea. Well, this is happening talagang parang Super Bowl sa Korea. Tayo lang sa Pilipinas, wala tayong alam nung nangyayari ito. Pero lahat sa AI community, kasi AI kasi yung ginagamit nun. Okay? So merong series of matches. Tapos ang tanong, dahil sobrang galing ang level nun, lahat ng kasi pati yung mga pinakalaban dun sa program na yon na ibang mga human players na yung ability nila parang na-absorb niya yung mga moves nun ng ibang players. Kumbaga, parang ang nangyari human versus AlphaGo na. And ilang series of matches yata yon, parang 4. So the question is, can a human win? Grabe, no? Well, actually, dun sa AI, dun sa chess.com, may nag-chess.com ka ba? Noon dati. So,
even Magnus Carlsen, alam niya hindi niya kayang talunan yung AI ng chess eh. Basta panoorin mo. Kasi ang question dito is, di ba sabi ko, mananalo kaya ang tao? Okay? At ang next na question is, kung mananalo tayo, sabihin natin na kahit isang match lang, paano tayo mananalo? Yun ang panoorin niyo. AlphaGo. Sige, papanoorin ko yan. Hindi na ako mag-discuss further about that video, but that's one of the best videos I've ever seen in my life, man. Talaga? Oh my God. Yung sa akin naman, yung what the internet did to Garfield. It's teka, napin na. What the internet did to Garfield. So yung topic natin dito ngayon na YouTube suggestions. No, actually YouTube recommendations. Meron pa ako isang nakita na eh. Ang mundane lang siya, ang mundane lang ng video. Ito yung what the internet did to Garfield. Basta in-explain niya diyan kung diyan ko nalaman na pinaka-successful na syndicated comic strip. At saka ang sabi niya, ang claim niya, you can check this for yourself na parang Garfield is everywhere. Na parang hindi mo nakikita pa dito sa room ko baka may Garfield ako dito eh. Ganun siya parang ganun, katalamak. Hindi ko alam ko wala akong Garfield. May isa akong librong Garfield diyan. So nandiyan talaga. So yun ang claim niya na parang sa bahay mo makakahanap ka ng isang Garfield. 'Di ba? So ganun siya ka-popular na parang sinay-off ng yung Garfield. Pero sobrang fucked up yan. Sobrang ganda. Very satisfying. Panoorin niyo. Sige. So, maganda yan. Ano yung sasabihin ko? Sige, break muna tayo 5 minutes. Ano naman na? Sige. Good discussion so far. Alright, so that was the first part of my conversation with Sir JR of Usap Usap University. Go catch part 2 on his channel, Usap Usap University on YouTube and Facebook. And we're gonna be talking more topics ahead about all kinds of things. And go check it out. Basta, it was a great convo. Okay, see you there.